Pirma ng DOJ na mayroong 15 tauhan ng Philippine National Police na nasa ilalim ngayon ng restrictive custody hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, ang mga pulis na ito ay sinailalim sa naturang restriksyon upang hindi na mapanakit pa. Paliwanag kasi niya na nasa 15 tauhan ng pambansang pulisya ay sangkot umano sa pagpatay ng mga biktimang sabongero na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. Kaya't kanyang tiniyak ang patuloy na pag-iimbestiga ng kagawaran kasabay ng pagsigurong hindi sila titigil hanggat walang naisilbing hustisya, lalo na para sa mga kaanak ng mga sabongero. Habang kaugnay naman, hawak nilang testigo na si alias Totoy o Julie Dondon Patinongan, ibinahagi ni Remulla na ito ay nasa pangangalaga na ng PNP. Anya, mayroon na silang ugnayan ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa pagprotekta kay alias Totoy, lalo na sa kaligtasan ng kanyang buhay. Ipinagtanggol ng negosyanteng si Charlie Atong ang aktres na si Gretchen Barreto hinggil sa pagkakadawit nito sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero, kung saan pinabulaanan ng naturang gaming industry tycoon na mayroong katotohanan ang pagiging sangkot o kabahagi umano ni Gretchen sa pagkawala ng mga sabongero. Ang naturang aktres kasi ay pinaratangan ni alias Totoy na mayroon umanong nalalaman ukol sa nasabing kaso. Kaya't ang negosyanteng si Atong ang iginiit na walang kinalaman si Barreto at binigyang diin na kasamahan lamang raw niya sa grupo. Anya, isa si Gretchen Barreto sa mga investor na kabilang sa kanilang samahan na Group A at ginagamit lamang raw para sa marketing ng negosyong sabong. Samantala, pinaghahandaan ng Office of the Civil Defense ang worst case scenario na maaaring idulot ng bagyong Bising at Habagat. Iginiit ni OCD Deputy Administrator for Operation Assistant Secretary Cesar Idio na walang puwang ang pagiging kampante ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad kahit pa hindi ganoong kalakasan ng bagyo. Nananatili anyang nakabantay ang mga local office ng OCD, lalo na sa Northern Luzon, na pangunahing tinutumbok ng bagyo at ilang araw na rin nakakaranas ng serye ng pag-ulan. Patuloy rin anya nakahanda ang mga gamit ng ahensya para sa agarang deployment oras na kailangan. Unang itinaas sa Blue Alert status sa Operation Center ng NDRRMC bago naging ganap na bagyong Bising ang LPA sa silangan ng Pilipinas. Para sa mga motorista, asahan muli panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, kasunod ng 2 beses sa pagpapatupad ng malakihang aumento sa presyo ng langis ng 2 beses sa huling bahagi ng nakalipas na buwan. Ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Rino Abad, inaasahang magkakaroon ng rollback ng higit sa 1 peso kada litro sa gasolina, habang nasa 50 centavos naman sa kada litro ang inaasahang magiging tapya sa diesel. Sa kerosene, inaasahang magkakaroon ng bawas presyo ng 80 centavos sa kada litro. Ito ay base pa lamang sa International Petroleum Trading sa nakalipas na 4 na araw at maaari pang magbago base sa trading ngayong araw ng Biyernes. Niuugnay pa rin ang pagbaba ng presyo ng langis sa patuloy na pinaiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran.